Magandang umaga mga kaibigan. Siya nga pala, i-update ko lang po kayo itong aking mga alagang baboy. Ito po yung bagong walay ko. Mga kaibigan, itong pagpapakain ko sa aking mga biik ay tinitimbang ko. At kahit hindi ko masyadong sinusunod dun sa feeding guide, binabawasan ko ng konti dahil kailangan natin munang obserbahan kung mauubos nila ang kanilang dosage sa pagkain. Ito po 400 grams bawat pagkain ko. Ginagawa ko 6 na bisis sa isang araw. Bali umaabot po ng 2.4. Sa kasalukuyan kasi dapat 3 kilo na pag nagpakain kayo. Halimbawa isang supot sa 400 grams, ito pangalawang araw pa lang makikita nyo hindi nauubos. Kaya hindi ko rin inuubos mga kaibigan yung pagpapakain ko sa kanila sa yung isang supot. Inoobserbahan ko lang muna. Kung kaya nilang ubusin, iyon inuubos ko, binibigay ko lahat. Pero kung hindi, huwag niyong pilitin kasi mahirap kasi mga kaibigan yung may iwasan natin yung pagtatay talaga ng ating mga alagang biik. At siya nga pala mga kaibigan, ang kailangan natin bago natin iwalay ang ating mga biik, kailangan po meron tayong panlaban dun sa mga bakterya o kaya hindi natin nasahan na darating sa kanilang mga sakit katulad nung lagnat o kaya mahina kumain. O para mapigilan natin, ito po ay naghanda po ako ng ito po yung electrolyte at saka yung amoxil B. Mga kaibigan, hindi naman tayo perfecto, hindi po tayo technician, pero sumusunod tayo doon sa dosage sa binili natin ng mga gamot at saka advice na rin po sa mga technician natin. Ako dito may technician kasi ako, kaya itinuturo sa akin at saka siyempre kailangan natin silang sundin at kapag-aralan din sa lahat na mga kailangan natin dito sa ating mga lagang biik para maiwasan natin kung anong mga darating na mga sakit. Mga kaibigan, ito kasi yung binili ko na electrolyte saka amoxil B, makikita nyo naman kung ilang galon sa isang sasi. So ang ginagawa ko mga kaibigan, dahil hindi pa sila umiinom doon sa anuhan nila, inuman, drinking water nila, ang ginagawa ko dito muna sa sa unang doon ko sila binubuhos at umiinom naman silang lahat, kaya walang problema. Yung nga pala mga kaibigan, tip ko lang sa inyo, yung amoxil B, kung maaari, ang nakalagay kasi doon, 1 sasi sa 1 galon. Pero ang ginagawa ko, wala sa 1 galon para medyo matapang. Kung ilang days ang nakalagay doon, dapat natin sundin. Or siyempre, kung wala naman talagang o kahit 5 days, okay na. Mahirap kasi mga kaibigan kung ang ating mga alagang biik ay nagkakasakit, nahiga na yung mga biik at mayroon pang natitirang mga pagkain nila. Ang ginagawa ko, ang gagawin ko yun, aalisin ko mga kaibigan. Ito nga pala pinakita ko sa inyo, yun ang tira. Siguro mga 300 lang ang naibigay ko sa isang supot. Ayan po. Ang ginagawa ko mga kaibigan, pag mayroong tira doon sa kulungan nila, inaalis ko para kasi marami din akong manok, para hindi sila punta ng manok o kaya para hindi rin pumanis yung pagkain. Baka mamaya kakainin nila masisira yung nila, yung tiyan nila. Ayan po, medyo marami-rami pa nga pero okay naman dahil yung iba ayun, sinisimot-simot nila. Kaya ang kailangan talaga mga kaibigan, huwag mong iiwanan. Kailangan talaga mga ilang pagtiyagaan mo ng kalahating oras, 1 oras
tingnan mo kung ano talagang maubos nila. Pag hindi maubos, at saka itong mga kaibigan, makikita nyo yung ano, yung tenga nila namumula kasi hindi talaga maiwasan na mag-aaway-aaway sila. Kaya ang ginagawa ko rin, lagi lang akong may betadine para pag nag-aaway-aaway sila, linalagyan ko kagad para hindi lumala.